Hello, welcome to Virgo Philippines. So, reading to for Virgo, summarizing Venus, Jupiter, Virgos. Take only what resonates, hindi to magre-resonate sa lahat. Unfortunately, hindi ko makukuha lahat ng energy ng Virgo sa mundo. Kung gusto mo magpa-personal reading, Jing Tarot Reader. Friend ko yun guys, open siya sa personal reading. Ako po, dito na lang sa Facebook page. I-follow nyo na lang din ako dyan kasi may mga sinishare ako dyan na hindi ko sinishare dito sa YouTube. And then, TikTok shop, Unipri, UNIPRI. Feel free to check it out. So, may mga bago tayong products ngayon. And, of course, soon, may mga crystals tayo. Yan, katulad nito mga nasa harapan ngayon. If you want to check it out, doon na lang sa aming TikTok shop. Let's start. You do have your Three of Swords, Virgo. The Hanged Man. Ayan. Kukunin ko na lahat ng mga cards na kakailanganin ko sa reading na to, ha? Yung kanan is sa side mo. Sa side mo. And then yung kaliwa is sa person mo. Pero kung ang person na pinapanood mo ay si Virgo, at ikaw yung person ni Virgo, which is you are the cross-watcher, okay lang yon. Bahala ka na ilagay ang sarili mo sa sitwasyon kung saan ka dito. Kasi kahit sinasabi kong si Virgo, pwedeng ikaw yon. Okay? Or kahit sinasabi kong person mo, kung alam mong ikaw yon Virgo, then pwedeng ikaw yon. Bahala ka na ilagay ang sarili mo sa sitwasyon. Knight of Cups, the Fool, ayan. Puro major arcana ang lumalabas dito. So far, 3 pa lang ang hindi. And then, 4 ang major. Hindi pala, 3 ang major arcanas. Three of Wands, Six of Wands. Pa-comment ako sa baba ha, kahit heart-heart lang, smileys, malaking bagay yun sa akin. Nagpapakita ng suporta, pagmamahal, nagaganahan ako mag-reading pag may ganun. The Strength card, another major arcana. Excuse me guys. Two of Cups. Eight of Swords. Clarify the Eight of Swords. The Moon. Okay. At the bottom of the deck, nahulog yung mga card na nag-clarify sa Eight of Swords, which is the Tower and the Queen of Wands. Inom lang ako guys. Okay. So, for what I can see here, Virgo, yung iba nasasaktan ka ngayon, pwedeng there's this part of you na naghihintay dito sa person. I don't know, yung iba this is not the person you're waiting eh. Pwedeng may other person ka pang hinihintay. Yung iba this is the person, but I don't know. Kusin mo nitong hinihintay mo, nasasaktan ka kasi hinihintay mo siya. At may sakit maghintay kasi might be, yung iba sa inyo naghihintay ka, but you know na may hirap maghintay lalo na if there's a third party situation sa connection ninyo. It could be you, it could be itong person na ito. No? Na hinihintay mo. Kung sino man yun. Pero masakit. Yung person na kakonect mo is someone who is actually proud ngayon. I feel like a lot of you could be married or in a relationship dito sa taong to. Pero parang proud siya kasi parang feeling niya kailangan mo siya. Parang ganun. And, but, alam mo sa sarili mo na kaya mo ang sarili mo. Pero itong person na to masyado kasi siyang
mataas ang ego and maano siya, mayabang, sabihin na natin gano'n. Marami siyang sinasabi na parang pagyayabang. And I feel like isa ikaw sa kayang ipagyabang itong taong to. And kahit siya, no parang pagdating sa connection ninyong dalawa, parang siya yung mataas ang ego or mayabang nga kung sabihin sa inyong dalawa. And hindi ko alam kung paano ko sasabihin yung yabang kasi yung iba sa inyo iba't ibang klaseng yabang eh. Basta ikaw na nakakapagsabi nun. Pag natitigilan ako guys, umiinom na lang ako. For example, bigyan kita ng example. For example, itong person na to, may maipagmamayabang siya na something na like kotse, sasakyan, sabihin na natin gano'n. But, ito regardless babae man or lalaki. Pero, alam naman niya na yun ay hindi niya sariling sikap. Kumbaga parang ito, nakuha niya because of you. 'Di ba? Na parang iyayabang niya, pero alam naman niya sa sarili niya na ito ay galing sa'yo. Pero iniyayabang niya na parang ito ay pinaghirapan niya. Parang ganun. Kung the way this person speak, towards other people, parang ito, kanya talaga. Na siya ang kumuha siya ng which is, isa pa ito sa, yung iba, isa pa ito sa ikinakainis or masama ang loob mo or nasasaktan ka because bakit ganito tong taong to? Parang gano'n. Kahit kabaliktaran pala siya talaga ng kung ano yung gusto mong mangyari. Or kung sabihin na natin kung ano talaga yung gusto mo. Parang kabaliktaran itong person na to. No? And and then you do have a lot of realization. Parang isa siyang malaking sampal or malaking karma, sabihin na natin ganun. Kasi marami kang natututunan sa kanya marami kang natutunan. And of course, pag natututo tayo, merong something nangyari sa atin or may taong naging parte sa buhay natin para matuto tayo sa bagay na yun. Na, in your case nga, ito ay may kinalaman sa love. Honestly, ang nakukuha kong story dito, ang nakukuha kong energy is like, hindi ko mabanggit yung pangalan eh. Pero isa siyang kilalang vlogger. Si Meiko ba yun? Parang ganun yung story na nakukuha ko ngayon dito sa energy niya. Well, para doon sa mga hindi alam, actually hindi ako sure kung tama ba yung nabanggit kong name ng vlogger. Ito yung vlogger na babae na nag-asawa siya. And then yung asawang nakuha niya is halos siya yung nag-provide. Siya yung nagbigay. Talagang siya yung alpha female kung tawagin. And then siya yung nagbigay dun sa asawa niyang lalaki. Gumastos ng kasal, milyon-milyon na nagastos, siya ang gumastos, wala man lang naambag yung lalaki, kundi konting luha, parang ganon. And parang actually doon sa mismong araw ng kasal is nagkaroon pa nga ng panloloko. Parang may ginawa pa yung lalaki yung hindi maganda. And then doon na, nung after a couple of years later, doon na naungkat or lumabas yung mga kasalanan ng lalaki, which is meron siyang babaeng iba or meron siyang
parang nag-hire siya ng mga babae. I don't know kung mga ha, kasi hindi naman ako masyadong malawak, hindi ako masyadong ma-issue. Pero kasi nga, masyadong kumalat yung nag-trending ano. So, kahit papaano, nagkakaroon ako may mga nakikita akong bagay na may kinalaman sa issues nila. Okay? So, anyway, to cut the story short, pwedeng ganun yung ginawa mo. Binigay mo lahat. Ginawa mo lahat. Pero tong person na to is hindi ko nila lahat. Pwedeng niloko ka. Pwedeng yung iba hindi in a way na may pambababae. Kasi yung panloloko could be anything eh. Diba? Hindi naman kung panloloko babae lang. Or lalaki lang. No? Whatever your gender is. Panloloko could be pagsisinungaling, parang ganon. Masabi natin, pagloloko pa rin yun. It's a way para ma-manipulate mo ang isang tao. 'Di ba? Pag nagsinungaling ka sa isang tao, of course, mapapaikot mo siya. Mapapasunod mo siya sa kung ano yung gusto mong mangyari sa kanya. So, iyon, part pa rin ng panloloko yun. Parang na-scam mo yung tao. Parang ganun. 'Di ba? Yung scam is also panloloko. So, yun yung nakukuha natin dito. Which is, pwedeng naloko or na-scam ka nitong taong to, and then this person is really proud, and now you're broken hearted kasi nagkakaroon ka na realizations, nabaliktad yung pagtingin mo dito sa person na to. Pwedeng yung emotions mo para sa kanya is nabaliktad din, nagkaroon ng from love naging galit or what. That's what I can see here. So emotions mo towards this person is that parang you want to take everything, na parang ayaw mo na ibigay sa kanya, parang gusto mong kunin lahat. Ayan, of course, gano'n naman talaga yun usually, di ba? Pag na-scam ka or may nakuha sa'yo, gusto mo makuha or may balik sa'yo yun. The Knight of Cups also, a lot of you is pwedeng gustong mag-entertain, or I can see you want to focus on new love or relationship. Kumbaga kung magmamahal ka, ayaw mo na magpakatanga ulit. And the Fool is like you're willing to take the risk. Yung iba ang hirap mag-take ng risk, lalo na if you are like sa story ni Meiko. I'm really really sorry ha kung tama ba ang nababanggit kong name or hindi. Kasi sobrang ulyanin ako. Pero sa mga nakakaalam ng story dyan, malamang alam nila. Banggitin nyo na lang ang name sa baba kung alam nyo yung totoong pangalan ng vlogger na yun. Or yung code niya, screen name niya, I don't know. Hindi ko kasi talaga alam. Actually, ulyanin ako sa name. So, yeah. Itong person na to is, parang ayaw mo na sa kanya. Yun nakukuha natin to. And if ever na magkakaroon ka ng another relationship, hindi na para sa kanya pa ulit. Kasi why? Kasi nga, na-realize mo mali. At ayaw mo pala talaga sa kanya. Sinaktan ka niya. Tsaka niloko. And then, nagising ka sa kalokohan niya, sa mga paandar niya. And then, this person, 3 of Wands, nandun yung gusto niyang i-fix or ayusin yung sarili niya. Pero masyado nung maano yung issue eh. Pwedeng marami nang nakakaalam or may mga ginawa na siya or what na. Parang this issue is hindi na basta-bastang madaling ayusin. Na parang in an instant, ayos agad. Hindi ganon. Pwedeng nagkaroon ng pag-uusap or pinag-usapan na rin kayo ng iba na parang it's hard na para to go back to this person. No? Parang ang hirap nang ibalik nung dati. Kasi parang ang dami nang nangyari para ibalik pa yon. And then you do have here the Knight of Pentacles, which is, nakikita natin ito as well, ipapakita ko sa iyo yung card. This looks like
businessman, Knight of Pentacles. Alam mo nung araw, inabot ko to eh. May mga businessman na yung hindi pa uso yung mga Shopee, Lazada. Dati may mga nag-iikot-ikot pa sa subdivision para mag-alok ng mga ng mga something sa bahay-bahay. Yan. May mga nag-iikot-ikot pa dyan. And that's what I can see here with the Knight of Pentacles. This looks like that kind of man. No? Na dito sa connection na ito, andito na naman sa paiikutin ka na naman niya. Of course, gusto niya na sales eh. No? Na parang, ibig sabihin, sa connection ninyo, gusto ka na naman niyang lokohin or guyuin. And may mga gagawin or sasabihin na naman siya na parang para mapaandar ka na naman niya, para mapaikot ka na naman niya, para mapaniwala ka na naman niya. No? But, the way I see this, ang masama pa nito kasi may nakikita tayong mga usisero at usisera na parang maiengganyo ka din bumili or maiengganyo ka rin sa mga pasakay nitong taong to. Na parang sila mismo ang magsasabi sa'yo na balikan mo na or patawarin mo na like that because this person deserves a second chance. Parang ganon. Dahil doon sa mga ipinapakita nitong person na to. Diba? Katulad nga ng businessman, of course, kung gusto kanya mabilhan, mabentahan, sasabihin niya lahat ng magaganda. And then, marami ang maa-adore or makikita yung mga ginagawa niya and then sila na magsasabi, ay, nakakaawa naman siya, why not give this person another chance? Ganun yung energy. But, for you, you're no longer interested eh. Kasi, nagbigay ka na nga ng chance before, and the way I say this, hindi, parang, enough is enough. Kasi you have already given everything dito sa taong to. Parang, kung hindi man everything, a lot. Nakuha niya lahat. Diba? Parang, nanakaw niya lahat sa'yo. Trust, love, and everything. And then, syempre may hangganan yun para sa'yo. And the way I see this in the future, honestly, I can see relationship, partnership. Hindi kita bibigyan ng advice, decision mo yan. Pero nakakita ko dito ng yung iba, itutuloy pa rin sa relasyon, itutuloy pa rin yung relationship connection dito sa person na to. Kasi why? Bakit hindi? May pamilya ka na eh. Yung iba, 10 of Cups is family. 2 of Cups is relationship, partnership, and Strength card, ito yung nagpapatibay, ano yung iba sa inyo, pwedeng may pagpapatawad or may pagpapaulit ng relasyon. Pero, ito ay dahil, either ganito ha, may nakikita tayo ditong connection relationship na nababalik or nagkakaroon ng kapatawaran, mas matibay. Yung iba naman, kasi no choice, you're stuck. Wala kang choice kundi patawarin yung tao. Niloko ka niya, okay lang yun. Sa akin naman siya umuwi, parang ganon. The Eight of Swords is like a stuck energy. Lalo na yung iba kung may children na involved. So, yung iba, you have the choice kung anong gagawin mo sa future. Ayoko magbigay ng advice kasi actually, ang magbibigay na ng advice niyan is pwedeng yung totoong taong nakakaalam ng story ninyo. What is the advice na ibinibigay nila? Yung mga totoong taong nakakakilala, nakakaalam ng storya ninyo. Alam yung mga ugali ninyo. Ha? Hindi yung mga usisero at usisera lang ng buhay ninyo. The Queen of Wands, these are like advice mula dito sa mga taong to. Ano bang magandang gawin? Diba? Kasi with the
Two of Cups. Itong relationship na to, hindi ko sinabing pangit, hindi ko sinabing um, hindi ko sinabing wag na ituloy, or hindi ako, kaya nga ayoko muna magbigay ng advice ngayon eh. Honestly, kasi wala ako sa tamang posisyon to give that to you sa ngayon. Dahil wala tayong nakitang message dito eh. Kung ito ba'y dapat balikan or hindi. Honestly, wala akong nakitang dapat i-advise sa'yo. Kaya hindi ako bibigay ng advice for now. What I see is that yung iba sa inyo okay naman. Okay, bigyan ng relationship another chance. Yung iba is, I'm seeing the moon. No? Alam mo, nung una kasi dapat talaga yung advice is okay naman. Kaya lang nakakita tayo ng moon. This is secrets. This is panloloko. And the chariot is here. So, chariot is pag-move or pag-alis. You know, why? The Ten of Swords is here. Yung future is ikaw makakapagsabi. And itong future nito, dapat bang i-cut or what? Alam mo yan eh. Dapat na bang tapusin or what? You are the one who can answer itong, or ikaw ang mismo makakapagbigay ng advice sa sarili mo. Halimbawa, nakikita mo yung sarili mong sitwasyon at kinakausap mo sarili mo, ano bang magandang gawin ngayon? Ganyan yung nangyayari. Dapat bang bigyan ng chance or hindi? No? Kasi nakakakita tayo ng mga sikreto. So, that's it for now. Thank you for watching, guys. I love you all. Please do like and subscribe. Yeah. Thank you for watching. And bye-bye.